Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Hi, ako si Miko. 24 years old ako, fresh graduate, at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Akala ko pagkatapos kong makapagtapos, magiging madali na ang lahat. Iniisip ko noon na kapag hawak ko na ang diploma ko, sunod-sunod na rin ang mga oportunidad na darating. Pero hindi pala ganoon kadali. Araw-araw akong naghahanap ng mga job posting, nagpapasa ng resume, at naghihintay ng mga tawag or email mula sa mga kumpanya. Minsan, may interview, pero nauuwi rin sa rejection. Minsan naman, wala talagang response. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ng pressure. Gusto ko nang magkaroon ng trabaho. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. At higit sa lahat, gusto kong maramdaman na nagsisimula na talaga ang buhay ko. Pero sa kabila ng lahat ng rejection at uncertainty, pinipilit kong huwag sumuko. Nakakapagod pala maghanap ng work. Ang hirap maghanap, sabi ko, habang kumakain kami ng boyfriend kong si Alex sa isang mall sa Makati. Kaya mo yan, ikaw pa. Apply ka lang ng apply. Makakahanap ka rin, sabi niya, habang tinatapik ang braso ko. 3 years na kaming mag-boyfriend ni Alex. Nakilala ko siya noong first year college ako. Sa loob ng 3 taon, marami na kaming pinagdaanan, pero mas lalo lang naging matatag ang pagmamahalan namin. Sobrang mahal na mahal namin ang isa't isa. At nagpapasalamat ako dahil siya ang naging boyfriend ko. Nauna siyang nagtapos sa akin at kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang data analyst sa Taguig. Maayos ang trabaho niya, maganda ang sweldo, at masaya naman daw siya sa company niya. Ako naman, kakagraduate ko pa lang, at ngayon pa lang nagsisimulang maghanap ng trabaho. Minsan, naiisip ko kung gaano kalayo ang narating namin mula noong college. Dati, pareho pa kaming nangangarap kung ano ang magiging buhay namin pagkatapos ng graduation. Ngayon, unti-unti nang nagkakatotoo ang mga pangarap niya. Ako na lang ang naghihintay ng turn ko. Pero may isang bagay tungkol sa amin na hindi alam ng kahit sino. Lihim ang relasyon namin, walang nakakaalam na mag-boyfriend kami. Kahit ang mga pinakamalalapit naming kaibigan, wala silang kaalam-alam. Sa paningin ng ibang tao, magkaibigan lang kami. Lalaking-lalaki kaming kumilos. Hindi kami nag-holding hands sa labas. Hindi kami naghaharutan o gumagawa ng kahit anong bagay na maaaring magbigay ng duda sa ibang tao. Kapag nasa mall kami, may pagitan pa rin ang mga upuan namin. Kapag may kakilala kaming dumadaan, bigla kaming nagiging parang ordinaryong magkaibigan. Hindi dahil nahihiya kami sa isa't isa. Mahal ko si Alex at alam kong mahal din niya ako. Pero hindi pa kami handang harapin ang mundo. Hindi pa kami handang marinig ang mga tanong, panghuhusga, at mga salitang maaring makasakit sa amin. Kaya sa ngayon, kami lang ang nakakaalam ng totoong kwento namin. At saka, may isa pang dahilan kung bakit kailangan naming itago ang relasyon namin. Kristiyano si Alex. Lumaki siya sa pamilyang malalim ang pananampalataya at mahigpit sa kanilang mga paniniwala. Marami siyang natutunan tungkol sa kung ano ang tama at mali ayon sa kanilang relihiyon. At isa sa mga bagay na mahirap para sa kanya,
ay ang relasyon ng dalawang lalaki. Hindi tanggap ng pamilya niya ang ganitong klaseng relasyon. Para sa kanila, hindi ito naaayon sa mga itinuro sa kanila ng Diyos. Alam yun ni Alex. Kaya kahit mahal niya ako, alam niyang hindi magiging madali ang lahat kapag nalaman ng pamilya niya ang tungkol sa amin. Pagkatapos namin kumain ni Alex, nag-check-in kami sa isang hotel para magbembang. Versa kaming dalawa. Pwede akong bottom and top. Ganun din si Alex. Kaya mas nai-enjoy namin ang intimate moment naming dalawa. Mahal na mahal kita, Miko, sabi ni Alex, habang hinahalikan at kinakasta niya ako. Mahal na mahal din kita, sagot ko. Halos 2 oras din kaming nagbembem ni Alex. Nadiligan kami pareho. 2 linggo kaming hindi nagkita. Nagbakasyon kasi ako sa province, habang naging abala naman si Alex sa trabaho. Namiss namin ang isa't isa. Pagkatapos naming mag-check-in sa motel, naunang lumabas si Alex. Ilang minuto rin akong naghintay bago ako sumunod. Sobrang ingat namin. Ayaw naming may makakita sa aming dalawa. Isang maling pagkakataon lang. Isang taong nakakakilala sa amin na makakita sa amin na magkasama. Pwedeng kumalat ang sikreto namin. Lalo na kay Alex. Hindi lang naman kami ang posibleng masaktan kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa relasyon namin. Alam kong mas malaki ang maaaring maging epekto nito kay Alex dahil sa pamilya niya at sa mga paniniwalang kinalakihan niya. Kaya kahit gusto naming ipakita sa mundo kung gaano namin kamahal ang isa't isa, kailangan muna naming maging maingat. Lumabas ako ng motel na parang walang nangyari. Naglakad ako ng ilang metro bago ko nakita si Alex na naghihintay sa malayo. Hindi kami nag-usap. Hindi rin kami nagtinginan ng matagal. Pero nang magtama ang mga mata namin, napangiti siya. At sa simpleng angiting iyon, alam kong pareho naming nararamdaman ang isang bagay. Kahit lihim ang relasyon namin, totoo ang pagmamahalan namin. Lumipas ang 1 linggo. Tuloy pa rin ako sa paghahanap ng trabaho, pero wala pa rin akong natatanggap na job offer. Habang tumatagal, lalo akong napipressure. Madalas na akong tanungin ni Mama kung may nahanap na ba akong trabaho. Pati kuya at ate ko, nagtatanong na rin, may work ka na ba? May nag-reply na ba sa mga na-applyan mo? Paulit-ulit kong naririnig ang mga tanong na yun. Mas nakakainis isipin na sa isang sikat na university pa ako nagtapos. Pero kahit ganoon, nahihirapan pa rin akong makahanap ng trabaho. Accounting ang course ko, kaya gusto ko sanang makahanap ng trabaho na related sa pinag-aralan ko. Pero habang tumatagal, naiisip ko na rin na baka kailangan ko nang tanggapin ang kahit anong trabaho basta magkaroon lang ako ng income. Handa na sana akong mag-apply kahit saan nang biglang tumawag ang isang company. Hi, is this Miko? We received your application and we'd like to invite you for an on-site interview in Pasay. Are you available tomorrow? Sabi ng babae sa phone. Yes, I am available tomorrow. Sagot ko. Good to know. I will send you the details after this call. Sagot niya, tapos binaba na niya ang tawag. Kinabukasan, pumunta ako sa Pasay para sa interview. Maayos naman ang naging process ng application ko. Nakapasa ako sa initial interview, sumunod sa assessment, at nakarating hanggang final interview. Habang naghihintay ako ng resulta, hindi ko maiwasang kabahan. Ilang minuto lang ang lumipas nang tawagin ulit ako. Congratulations, Miko. We'd like to offer you the position, sabi ng hiring manager. Parang biglang nawala lahat ng pagod at frustration ko sa mga nakaraang linggo. Sa wakas, may trabaho na ako. Hindi ko mapigilang tangumiti habang hawak ko ang job offer. Paglabas ko ng building, agad kong kinuha ang cellphone ko at unang pumasok sa isip ko si Alex. Gusto ko siyang tawagan. Gusto kong sabihin sa kanya na sa wakas, may trabaho na ako. Pero bago ko pa madial ang number niya, may message na siyang ipinadala. Kumusta? May update ba? Tanong niya sa chat. Napangiti ako habang nagtatype. Meron, may trabaho na ako. Reply ko. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Told you.
Kaya mo yan. Proud ako sa'yo, mahal, sabi niya. Napangiti ako ng mas malalim. Sa wakas, may maibabalita na rin ako kay mama. Sa wakas, hindi ko na kailangang sagutin ang tanong na, may work ka na ba? At higit sa lahat, pakiramdam ko nagsisimula na talaga ang buhay ko. Pagkatapos kong matanggap ang job offer, agad akong nagsimulang mag-submit ng mga requirements. Hindi ko na rin pinatagal dahil gusto ko nang makapagsimula. Mabilis ang naging proseso ng company. Sa sobrang bilis, sinabi sa akin na next week na agad ang starting date ko. Hindi ko maipaliwanag yung saya na naramdaman ko. Ilang linggo lang ang nakalipas. Halos araw-araw akong nag-aalala kung kailan ako makakahanap ng trabaho. Ngayon, may company na akong papasukan, may schedule na akong susundan, at may unang trabaho na akong matatawag na akin. Excited na excited ako. First job ko ito pagkatapos ng graduation. Iniisip ko na kung ano kaya ang magiging first day ko. Sino kaya ang mga makakasama ko? Magiging mabait kaya sila? Kakayanin ko kaya ang trabaho? Magiging okay kaya ako sa bagong environment? Halo-halo ang kaba at excitement ko. Dumating na rin ang pinakahihintay kong first day sa trabaho. Sobrang pinaghandaan ko ang araw na iyon. Maaga akong nagising at matagal akong pumili ng susuotin. Gusto kong maging presentable dahil unang araw ko ito at gusto kong magkaroon ng magandang first impression. Pagdating ko sa company, medyo kinakabahan ako habang pumapasok sa lobby. Ang daming tao at halos lahat ay parang alam na ang ginagawa nila, habang ako naman ay bagong salta pa lang. Ilang minuto akong naghintay hanggang sa may lumapit sa akin na HR associate. Hi Miko, welcome. Ako si Sam from HR. Ihahatid kita sa department mo since wala ka pang access sa ibang floor, sabi niya. Ngumiti ako at agad na bumati. Hi po, thank you. Sagot ko. Sinalubong niya ako sa lobby at pagkatapos ay hinatid ako papunta sa department kung saan ako naka-assign. Pagdating namin sa department, ipinakilala ako ng HR sa magiging manager ko at pinakilala naman ako ng manager ko sa mga magiging ka-team ko. Everyone, this is Miko. He'll be joining our team starting today, sabi ng manager ko na si Carla. Isa-isang bumati at ngumiti sa akin ang mga ka-team ko. Hi Miko. Welcome, sabi nila. Ngumiti ako at bahagyang yumuko. Hi po, nice to meet you, sabi ko. Nang maupo ako sa bago kong workstation, tahimik akong napangiti. Pero hindi pa pala ako agad magsisimulang magtrabaho sa unang araw ko. May 1 week training muna kami bago ako tuluyang ma-onboard sa team. Kailangan muna akong turuan tungkol sa company, sa mga processes, at sa magiging responsibilities ko. Isang ka-team ko rin ang naatasang mag-train sa akin at mag-guide sa buong training period. Miko, si Jerome ang magta-train sa'yo before ka ma-onboard, sabi ng manager ko. Napatingin ako sa lalaking nasa tabi niya. Hi Miko, bati niya. Hello, nice to meet you, Jerome, sagot ko. Ngumiti siya. Nice to meet you rin. Tara, simulan na natin, sabi niya. At doon na nagsimula ang training ko. Sa unang araw pa lang, napansin ko nang mabait si Jerome. Hindi siya madamot sa kaalaman at maayos siyang magturo. Kapag may hindi ako naiintindihan, inuulit niya nang hindi ako pinaparamdam na nahihiya akong magtanong. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag sa akin ang mga system na gagamitin namin, ang workflow ng department, at kung paano ginagawa ang bawat process. Mabilis lang natapos ang araw ko. Pagkatapos ng work, nagkita kami ni Alex. Kumain lang kami saglit sa labas. Nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw namin at pagkatapos ay umuwi na rin ako. Simple lang ang naging araw namin, pero masaya ako. Kahit pagod ako sa training, nakaka-relax kapag kasama ko si Alex. Mabilis lumipas ang mga araw. Hindi ko na malayan na natapos ko na ang training, na on-board na ako, at unti-unti na akong nasasanay sa trabaho. Mas naging komportable na rin ako sa mga kasama ko, lalo na kay Jerome na patuloy na gumagabay sa akin kapag may hindi ako naiintindihan.
Hanggang isang araw, napatingin ako sa calendar. Isang buwan na pala ako sa trabaho. Friday ngayon at magkikita sana kami ni Alex. Pero kinansela niya ang lakad namin sa last minute. Sasamahan daw niya ang mama niya dahil may bigla silang pupuntahan. Wala kasi ang papa niya. Kaya siya ang magdadrive ng sasakyan. Okay lang naman sa akin, kaya nag-decide na lang ako na diretso uwi sa bahay. Okay lang naman sa akin, kaya diretso na sana akong umuwi. Palabas na ako ng office building nang bigla akong tawagin ni Jerome. "Miko," sabi niya. Napalingon ako sa kanya. "Bakit?" tanong ko. "Gusto mo bang sumama? Magiinom kasi kami saglit nila Teo, Jenny at Mika," sabi niya. Napaisip ako sandali. Wala naman akong ibang lakad dahil hindi na kami magkikita ni Alex. Sa totoo lang, sayang din ang gabi kung uuwi lang ako agad at mag-isa sa bahay. "Sige, sama ako," sagot ko. "Sure ka? Baka may lakad ka," sabi ni Jerome. "Wala naman," sagot ko. "Ah, okay. Tara na," sabi niya. Napangiti ako at sumunod sa kanila. Hindi ko pa naman masyadong nakakabonding ang mga katim ko dahil halos trabaho lang ang pinagkakaabalahan namin araw-araw. Kaya naisip kong magandang pagkakataon din ito para mas makilala sila outside the office. At least, kahit hindi ko nakasama si Alex ngayong gabi. Pumunta kami sa isang bar na malapit lang sa office. Pagdating namin, agad kaming naghanap ng magandang pwesto at umupo. Nag-order kami ng 2 bucket ng alak at ilang pulutan. Habang hinihintay ang order, nagsimula na kaming magkwentuhan tungkol sa trabaho, mga kalokohan sa office, at mga personal na bagay. Mabilis na naging comfortable ang atmosphere. Tawanan lang kami ng tawanan, lalo na kapag may nagkukwento ng nakakatawang experience. Masaya pala silang kasama outside work. Doon ko rin unti-unting naramdaman na hindi lang pala sila mga ka-team ko. Pwede ko rin silang maging kaibigan. Hanggang sa lumalim na ang gabi at nagdesisyon nang umuwi ang mga kasama namin. Nagpaalam na sina Teo, Jenny at Mika. Pero nagpaiwan si Jerome dahil gusto pa raw niyang uminom. "Uwi na tayo?" tanong ko. "Ako, dito muna ako. Iinom pa ako," sagot niya. Dahil wala naman akong ibang gagawin at hindi rin kami nagkita ni Alex ng gabing iyon, nagpaiwan na rin ako kasama siya. "Samahan na lang kita," sabi ko. Ngumiti si Jerome. "Sige, salamat," sabi niya. Kaya kaming dalawa na lang ang naiwan sa table. Patuloy na nagkukwentuhan habang umiinom. "Kamusta ka naman sa office, Miko?" tanong ni Jerome sa akin. "Okay naman, nasasanay na rin ako," sagot ko. "Okay ka naman ba sa environment?" tanong niya. "Oo naman, mababait naman ang mga tao," sabi ko. "Good. Pero trust no one. Hindi lahat ng tao sa office kaibigan natin," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. "Bakit naman?" tanong ko. Saglit siyang natahimik bago muling uminom. "First job mo ito, di ba?" tanong niya. "Oo," sagot ko. "Kapag matagal ka na sa work at marami ka ng experience, maiintindihan mo yung sinabi ko," sabi niya. Tumango na lang ako. Nagpatuloy lang kami sa pag-inom ni Jerome. At habang tumatagal ang gabi, unti-unti ring lumalalim ang usapan namin. Nalaman ko na breadwinner pala siya sa pamilya nila. Malaki ang responsibility na pasan niya, kaya hindi rin pala madali ang buhay niya, kahit mukhang okay siya sa office. Doon ko rin nalaman na nasa moving on stage siya, dahil nag-break sila ng partner niya 2 months ago. Medyo na-curious ako, at napaisip nang sabihin ni Jerome na nag-break sila ng partner niya. Kasi para sa akin, kapag sinabi mong partner, hindi mo naman agad sinasabi kung boyfriend ba o girlfriend mo. Neutral lang siya. Kaya napaisip ako, may possibility kaya na lalaki ang partner ni Jerome? Hindi ko naman siya tinanong agad. Baka personal na bagay iyon at ayaw kong makialam. Pero hindi ko rin maiwasang maging curious. Lalo na dahil may sarili rin akong sikreto. At sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit biglang naging interesado ako sa sagot niya. Habang nagiinom kami ni Jerome, nagpaalam muna ako para pumunta sa banyo. Patapos na akong maghugas ng kamay.
Nang bigla kong mapansin si Jerome na nasa likuran ko. Tahimik lang siya. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero wala siyang binibigkas na salita. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya o kung ano ang balak niyang gawin. At bago pa ako makapagsalita, biglang nangyari ang hindi ko inaasahan. Hinalikan niya ako. Parang ilang segundo akong hindi nakagalaw habang sinusubukan kong intindihin kung ano ang nangyayari. Nang kumalas si Jerome mula sa pagkakahalik niya sa akin, nagkatitigan kami. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano ang pumasok sa isip ko noong mga sandaling iyon. Pero sa halip na lumayo, hinila ko siya palapit sa akin. At sa pagkakataong iyon, ako naman ang humalik sa kanya. Nakaramdam ako ng init sa katawan dahil na rin sa kalasingan. At sobrang nasarapan ako sa halik ni Jerome. Nag-decide kami na mag-check-in na dalawa. Lumabas kami ng bar at pumunta sa isang pinakamalapit na motel. At doon, meron nangyari sa amin na dalawa. Nagbembangan kami. Halos tumirik ang mata ko nang ibotom ako ni Jerome kasi malaki din ang tarob niya. Mas malaki sa tarob ni Alex. Ang bilis ng mga pangyayari sa amin ni Jerome. Nagising ako kinabukasan na magkatabi kami sa isang kama. Pagmulat ko, ilang segundo akong nakatulala sa kisame habang pilit kong binabalikan sa isip ko ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Hindi ko expected na abot kami sa ganito. Bigla akong nakaramdam ng matinding guilt. May boyfriend ako. Mahal ko si Alex. At kahit lasing ako kagabi, alam kong hindi ko dapat hinayaan na mangyari ang lahat. Napaupo ako sa gilid ng kama at tahimik na napabuntong hininga. Anong ginawa ko? Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Alex pagkatapos nito. Hindi ko rin alam kung paano ako makikipagtrabaho kay Jerome na parang walang nangyari. Habang nakahiga ako, bigla akong niyakap ni Jerome tapos nagsalita siya. "Thank you pala kagabi," sabi niya. "Wala dapat makaalam ng nangyari sa atin. Kalimutan natin ito." Sabi ko, "Bakit? May problema ba? Hindi ka ba nag-enjoy sa akin?" Tanong niya. "Hindi lang tama," sabi ko. "Sige, magpanggap tayo na. Walang nangyari," sagot niya. Kinalimutan namin ni Jerome ang nangyari sa amin at pareho kaming nagpanggap na parang walang nangyari. Pagdating sa office, normal lang ang pakikitungo namin sa isa't isa. Parang ordinaryong magka-team lang. Hindi na namin pinag-usapan ang gabing iyon at pareho naming piniling manahimik. Hindi ko rin tinangkang sabihin kay Alex. Alam kong kapag sinabi ko sa kanya ang totoo, magugulo ang lahat. Baka hindi niya ako mapatawad. Baka tuluyan niya akong hiwalayan. Isang araw, nag-away kami ni Alex. Matagal ko na kasing nararamdaman na palagi siyang busy sa work at hindi na kami madalas magkita. "Lagi kang busy sa work mo. Hindi ka man lang mag-chat or mag-update sa akin," sabi ko. "Sorry, sobrang busy talaga sa work. May project kasi akong tinatapos," sagot niya. "Kahit mag-update, hindi mo man lang mahawakan yung phone mo. Hindi ka naman ganyan dati ah," sabi ko. "Ano ba? Nag-explain na ako, di ba? May tinatapos nga akong project," sagot niya. Mas iritado na rin ang boses niya. "Sus, baka may iba ka na. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang," sabi ko. Naiinis na rin ako. "Grabe, nakaka-stress ka naman. Ang hirap magpaliwanag sa'yo," sagot niya. "Ako pa ang nakaka-stress? Ang hinihingi ko lang naman, mag-chat ka sa akin, mag-update ka. Hindi naman aabutin ng 1 minuto kapag nag-update ka," sagot ko. "Bahala ka nga dyan," sabi niya bago tuluyang nag-walk out. Naiwan akong nakatayo roon. Sobrang inis at sama ng loob ko. Pero habang pinapanood ko siyang palayo, unti-unti ring pumasok sa isip ko ang isang bagay. Dahil malungkot ako pagkatapos ng pagtatalo namin ni Alex, nag-text ako kay Jerome para tanungin kung free siya. "Free ka ba tonight? Tara, inom tayo," sabi ko. Hindi naman nagtagal bago siya nag-reply. "Sige, game ako." "Saan tayo?" tanong niya.
Dito na lang sa apartment ko. Bibili na ako ng alak at pulutan, sabi ko. Sige, maligo lang ako, tapos punta na ako dyan. Send mo na rin pala address mo. Sagot niya, nagkita kaming dalawa ni Jerome ulit at nagpunta siya dito sa apartment ko. Lumipat na pala ako ng tirahin nung nakaraang buwan at umalis na ako sa bahay since kumikita na rin ako ng pera at gusto kong maging independent at wag na tumira sa bahay nila mama. Hindi ko alam kung tama bang si Jerome ang tinawagan ko, pero gusto ko lang may makausap at makasama. At kahit may nangyari na sa amin dati na pareho naming piniling kalimutan, hindi ko alam kung bakit sa tuwing malungkot ako, parang siya agad ang naiisip kong kausapin. Pero hindi alam ni Jerome na meron akong boyfriend. Ang alam lang niya, pumapatol din ako sa kapwa ko lalaki. Ayaw kong malaman niya na meron akong boyfriend. Nang dumating si Jerome sa apartment, handa na ang pulutan at alak. Hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik at agad kaming nagsimulang uminom. Habang tumatagal, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa trabaho, sa buhay, at sa mga bagay na nangyari sa amin nitong mga nakaraang araw. Hindi ko namalayan na dumadami na pala ang nainom namin hanggang sa pareho na naman kaming may tama ng alak. Lumapit ako kay Jerome at hinalikan ko siya. Naglaban kami ng halik at nagbembang kami. Pinahiga niya ako sa sofa at ginawa ulit niya akong bottom. At habang meron nangyayari sa amin, bigla kaming nagulat nang may malakas na kumalabog sa pinto. Napatingin kami pareho at nakita ko si Alex. Nakatayo, nakatingin sa amin. Napahinto kami ni Jerome at mabilis akong nag-ayos ng sarili. Halata rin ang gulat ni Jerome sa lalaking biglang sumulpot dahil hindi naman niya kilala si Alex. Ano to? Tanong ni Alex. Nanginginig ang boses niya habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Alex, magpapaliwanag ako, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita ng maayos, bigla niya akong sinuntok. Natumba ako sa sahig. Lumapit agad si Jerome para alalayan ako. Anong sinasabi niya? Sino siya? Tanong ni Jerome sa akin. Halatang naguguluhan siya sa nangyayari. Boyfriend niya ako. Ikaw. Sino ka? Sagot ni Alex habang nakatingin kay Jerome. Hindi agad nakasagot si Jerome. Sa halip, tumingin siya sa akin. May boyfriend ka? Tanong niya. At sa pagkakataong iyon, wala na akong maitago. Pareho na nilang alam ang katotohanan. Lumapit si Alex kay Jerome at dahil sa sobrang galit, sinubukan niya itong suntukin. Nagulat si Jerome at agad na umiwas. Pero nauwi na rin sa pagsasagutan at pisikalan ang dalawa. Nagkaroon ng gulo sa apartment. Tumigil na kayo! Sigaw ko habang pilit ko silang inaawat. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung sino ang uunahin kong pipigilan. Alex, tama na! Sigaw ko habang sinusubukan ko siyang hilahin palayo kay Jerome. Tumigil si Alex at lumayo kay Jerome, pero halata pa rin ang sobrang galit sa mukha niya. Sa sobrang sama ng loob, pinagbabagsak at sinira niya ang ilang gamit sa apartment. Alex, tama na, sabi ko, pero parang hindi niya ako naririnig. Hanggang sa bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Unti-unting napalitan ng lungkot ang galit sa mukha niya. Yumuko siya habang hawak ang ulo niya at doon ko nakita ang mga luha niyang tuluyang bumagsak. Bakit mo ginawa sa akin to? Anong kasalanan ko? Nanginginig niyang tanong. Tahimik lang ako. Habang nakaupo siya at umiiyak, wala akong maisagot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang sisihin ng kahit sino. Alam kong ako ang dahilan kung bakit nasaktan siya ng ganito. Tumayo si Alex at mabilis na naglakad palabas ng pinto. Alex, teka! Sigaw ko habang sinusubukan ko siyang sundan. Pero huminto siya at lumingon sa akin. Huwag na huwag mo akong lalapitan, sabi niya habang umiiyak. Napahinto ako. Wala akong nagawa kundi panoorin siyang tuluyang lumayo. Nang bumalik ang tingin ko sa harap ng pinto, may napansin ako sa sahig. Isang cake. At may isang love letter na nakalagay sa ibabaw nito. Dahan-dahan ko iyong pinulot at binuksan. Habang binabasa ko ang bawat salita,
Parang unti-unting bumigat ang dibdib ko. I love you, Miko. Sorry kung naging busy ako nitong mga nakaraan. Sorry kung hindi ako nakakapag-update sa'yo. Kinausap ko sila mama at papa. At sa wakas, pinayagan na nila akong magmahal ng kapwa kong lalaki. Ipapakilala na kita sa kanila. Ikaw lang ang taong gusto kong makasama habang buhay. Natigilan ako. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. Tiningnan ko ang cake na nasa sahig. Pagkatapos ay muling binasa ang sulat. Doon ko na-realize kung bakit biglang naging busy si Alex nitong mga nakaraang araw. Hindi pala niya ako iniiwasan. Hindi pala siya may ibang lalaki. Ginagawa niya pala ang lahat para sa akin. At habang hawak ko ang sulat niya, isang tanong lang ang paulit-ulit na umikot sa isip ko. Paano ko nasira ang isang bagay na handa na palang lumaban para sa akin? Sinubukan kong ayusin ang lahat. Ginawa ko ang lahat para maayos ko pa ang relasyon namin ni Alex. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin, humingi ng tawad, at ipaliwanag ang mga nangyari. Pero ayaw na talaga niya. Ayaw na niya akong kausapin. Isang araw nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Sinabi niya na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako pumayag. Lumaban pa rin ako. Sinubukan kong kumbinsihin siya na kaya ko pang ayusin ang lahat, na kaya kong baguhin ang sarili ko, na mahal ko siya, at ayaw ko siyang mawala. Pero kahit anong gawin ko, kahit gaano pa ako lumaban, hindi na niya ako pinili. Wala na talaga. At iyon ang pinakamahirap tanggapin. Dahil sa pagkakataong handa na sana siyang ipakilala ako sa pamilya niya, saka ko naman sinira ang tiwala niya. Mahal niya ako. Pero hindi na sapat ang pagmamahal para ibalik ang tiwalang nawala. Sa huli, kailangan kong harapin ang katotohanang ako mismo, ang sumira sa taong ayaw ko sanang mawala. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.